Okay, good morning, no? December 11. Top-down analysis sana tayo pero let us focus dun sa 1 hour kagabi, no? So sa mga naka-attend kagabi ng chart analysis natin and nag-review lang natin. In the 1 hour notice, this is 1 hour time frame. This is high, lower high, low, lower low. This area is a significant support. Bakit, ano? Dahil nga, dahil dito nag-breakout nag-breakout dito. And at the same time, ilang beses na tinatry na balikan yan, hindi mai-push ng market yung price, bumaba dito sa support na yan. So, that's the reason kung bakit kino-consider natin that this is a significant support. And kagabi, andyan na naman siya sa significant support na yan. Diba? Andyan na naman siya. Ayan o. Andyan na naman siya. Ayan. So, and then if we go 1 hour time frame, ito nga, nasa 1 hour pala tayo. Ilakihan lang natin. Makikita natin na ito yung isang naging attempt. Kung ito, tingin ko, this is Tuesday, Tuesday. Then, from this high, nagkaroon ng new high. And this fair value gap sinira bago nagdiretso nung Tuesday. And then on Wednesday, binalikan yung another fair value gap. Ayan. That shows that fair value gap, binabalikan yan minsan. Hindi naman the same day or the following day. Pwede rin after 3 days. Depende yan. And at this, yesterday, last night, binalikan siya. And then, nung binalikan siya, ito yung unang sign. Ayan. This is the fair value gap. So, yung unang sign, may rejection at hindi nabutas yung fair value gap. Nabutas, ibig sabihin, hindi lumagpas dito yung price. Then, nagkaroon ng bearish engulfing. Bearish engulfing is yung confirmation na tataas na yung price. Pero kung mapapansin nyo, hindi naman diretsyon tumaas. So, dito, sumunod yung another 1 hour. Bago yan, pumasok na tayo dito. Pero pansinin nyo, bumalik na naman. Isa. Tapos tumaas uli. Tapos pagdating doon, bumalik na naman. So, pagdating dyan, tumaas, tapos bumaba, tapos tumaas, binaba uli. Then, unti-unting tumaas. Kagabi pa din to, then ibinalik talaga ng todo. Hindi lang dito. Hanggang dito sa ilalim ng fair value gap. Then, a rejection. So, imagine niyo if yung stop loss ay nandito. That's how volatile ang gold. So, imbis na nanalo tayo dito, natalo pa tayo dahil sa galaw na to. Yun nga lang, the question is, naniniwala ba si traders na talagang tataas? Because this will shake yung strategy mo. So, what we did is, nilagay natin yung stop loss natin dito na hindi na natin iniisip na maaabot niya. No? Kasi the institutions, alam nila na nagba-buy tayo dito. Buy. So, alam nila na ang stop loss natin nandito just below the fair value gap. So, hindi na nila iisipin na nandito yung stop loss natin. So, parang nililigaw nila tayo at sila naman nililigaw natin dito sa ilalim. Yun nga lang, magiging tanong dito is, naniniwala ka bang dito sa nakita mo na to? At dito sa analysis mo na this is a significant support. And as you can see, tumaas talaga yung price. And now, mapapansin nyo, the price is nagkaroon ng break na structure dito. So, break na structure, high,
higher high, and then possible higher high, then possible magpo-pullback na naman yan. Yun nga lang, so pwedeng lumabas na and then maghintay somewhere dito ng kaya lang hindi naman siya basta-basta bumabagsak. Yan. Possible na ito kasi ang bias natin dito pataas to eh. Kung papansin niyo yan, ngayon pag makikita niyo yan, katulad kanina may kausap ako, anong bias mo? Ang magiging bias mo talaga yan is bullish because of these two candlestick. Pero obvious yun eh. Tingnan nyo ngayon yung ginagawa ni market. Opposite the obvious. Opposite the obvious, ibig sabihin ito itataas. Opposite the obvious, ito ngayon ay bumababa. So ang mangyayari ngayon, traders will start selling. Selling, yan. Stop loss sa ibabaw. Sa bawat sell, may stop loss sa taas. Yan. So stop loss. And possible na pagdating dito, after the correction, umangat uli. So stop loss, wipe out ang stop loss. Remember, the price is nagkaroon siya ng break na structure. Going back to our 1 hour, ayan. So nagkaroon siya ng break na structure. Possible na magkaroon ng correction, ayan. Para magkaroon ng series of high, higher high, and a series of low, higher low, and higher low. But sa tingin ko, hindi siya bababa dito. Time will come, magkakaroon kayo ng idea bakit sinasabi ko. Sa tingin ko, hindi siya bababa dito. This is a good breakout again from this trend line. Actually, from this trend line. This is para mas makita natin kung saan nag-breakout from this downtrend on a short-term time frame, lower time frame. Mag-shift tayo sa line. O, yun. Kung mag-shift ka sa line, makikita mo na ito yung yan. Sabihin na natin, isama na natin to. Pero ito lang talaga. Yan. This is liquidity sweep. So, mapansin nyo, nagkaroon ng breakout and a pullback. So, dito nagkaroon ng sign of rejection, and then nagkaroon ng engulfing, and another 1 hour, pero nagkaroon ng rejection muna, o correction. Tingnan natin, ha? O, gawin natin, o. Di ba, ayun? So, ibig sabihin, kung magla-line ka, ito pa lang yung actual na confirmation na nagkaroon ng breakout, and then this is the pullback. So, there is a triple bottom. A triple bottom is a sign of reversal. So, pansinin nyo, hindi nag-appear yung buntot dito kasi parang kuwan lang siya. Pang stop loss hunting lang siya. And the real move is ito na siya. And now the price is above this blue line, long dotted line. This is a weekly resistance. At yung price is nasa taas na niya. So, usually the price, pag nabutas, it serves as a support. From resistance, it will become support. So, sa ngayon, pwedeng babalik muna yan. Babalik muna somewhere dito. Mababawasan yung tinatawag na income o yung win. Ngayon, pwedeng iba, lalabas na dyan. Katulad ng sinasabi ko dati, pag win ka, lumabas ka na. Pero, let us become a traders with knowledge ng charting and candlestick. Ano ba yung nakikita natin, di ba? No? Ito, pansinin nyo to. This is candlestick, although na dalawa to, this is very identical. Malaki. So, ang tendency niyan, ang bias niyan is itutulak niya talaga. Pansinin niyo, tumaas muna bago bumaba. At bumaba. So, ngayon, pwede na tayong lumabas. What if ito ngayon ay bumaba at tumaas uli at abutin niya pa to, the second TP.
So, sayang ngayon yung magiging kita nito. At saka, sayang yung pagiging technical analysis natin. Kung natututo na tayo, ako, I'm trying to apply what I'm learning, hindi lang sa isip, kundi sa actual na trading. Because I really wanted to learn how to do the daily trading at saka yung swing trading na para bang talagang nakikita mo and you have the feeling na talagang aakyat siya. Na hindi nag-shake yung strategy nyo o ko just simply because nagkakaroon ng correction. So, ibig sabihin, if somehow this price will go back to this area, it is just a momentarily correction because I strongly believe yung mga analysis ko kagabi that this is a significant support and this one is a change of structures and a start of an uptrend. Kaya nga lang possible na hanggang dito lang. Ayan. So, I will not close my position dahil lang magkukorek siya. So, possible din na dumiretso dito. But, I just wanted to experience that kind of tradings, yung swing trade. And this is a good setup na hinihintay ko for how many weeks. Okay? So, I hope na may natutuhan kayo. But, what we are doing on the higher time frame, for example, kumbaga may nakita tayong consolidation. In every consolidation, that is the time na nag-iipon ng posisyon yung mga institusyon. If consolidation is nakita nyo on a lower time frame, try natin sa lower time frame. Yan. Kung makita nyo yan sa lower time frame, for example, 30 minutes. So, yan, this is a consolidation. Actually, this is a consolidation na lower time frame. Yan. Kung saan siya lumabas, tulad nito, lumabas. So, yun, try. And at the same time, that is a New York session. In New York session, maraming institution or volatile o may volume. Let us go 15 minutes. Hanap tayo. Diba? Yun na nga, sabi dito is the double bottom actually. Then ito, pwedeng triple bottom. And then, paglagpas dito sa neckline, ayan, neckline. Ayan, neckline. So, wag kang pumasok dito, breakout, wait for a pullback. Kaso, nag-pullback masyadong malalim. Pag ganyan, mawawala na ng pag-asa ito. Hintayin mo, bumalik na ganon. Kasi, most likely, this is a high-impact news kagabi. O any news. Ayan. Naging ganon eh. May mga news na hindi nakasulat sa Forex Factory. So, let us go 5 minutes. 5 minutes. There is another consolidation na nangyayari. This is a rally and triangle. No? Possible na ito ngayon ay nag-iipon para tumuloy o nag-iipon para bumaba muna at bago tumuloy. Yun yung paniwala ko. But I'm not saying that is 100% na tama yung paniwala ko. So, yun yung trading plan ko. Okay? Thank you very much. And good luck to your trade today.